Nandito po kami sa magandang lugar ng Klinika Henson Eye, Ear, Nose and Throat Center. Ito pong sa hearing aid center namin dito. At ang big boss po natin dito ay si Butch, si Dr. D. Henson III. Sabi nga nila napakagwapo raw niya. Sabi ko gwapo rin ang daddy. Nagmana sa daddy. Nagmana sa daddy. Ngayon po, we're going to discuss about hearing aid. Napakaraming hearing aid ngayon At the same time, hindi naman yung, sabi ko nga kanina, hindi naman yung pagbingi ka, bibigyan ka ng hearing aid. Hindi po. Kamukha rin ng salamin. Sinabi ko nga sa inyo, kailangan konting grado pa para pag linagay mo po, medyo nakatuba. Ngayon, alam po na niyo, si Butch, he's been a part of Klinika Henson for many years. At interview po natin siya kung ano pang ginagawa niya sa mga ganitong problema sa tenga. Si Dr. Butch D. Henson III po. Butch, welcome to What's Up Doc again. It's been a long time. Actually, kami ang nag-i-interview. Ngayon, di ako komportable, ako yung ini-interview. No? So, ang topic po natin ngayon is about hearing loss, no? Na-mention nga ng father ko kanina, yung anatomy ng tenga, no? Ano yung mga nangyayari, bakit nabibingi ang isang tao or isang pasyente, no? So dito ho sa ating center ngayon, meron po tayong tinatawag na hearing center, no? Na lahat ng klaseng pagbibingi or pag-iimbestiga ng mga taong nabibingi ay nagagawa po natin dito sa Klinika Henson. Butch, hanga ako sa setup natin dito, and you are the one responsible in setting it up. Saan mo man natutuan lahat ito? Well, of course, no. During my training, natutunan ko po ito sa UST, no, sa aking boss, si Dr. Norberto Martinez. He's my, kumbaga, siya yung father of Philippine otology, sabi nga nila, no. Pero marami pa rin hong ibang from other institutions na gumagawa nito, no? Pero dahil doon po ako nag-training, doon ko po natutunan lahat ng aspects ng tinatawag nating hearing loss, no? Or hearing habilitation and hearing rehabilitation. Sa UST po yan. And then of course, once in a while, kung minsan, nagta-travel po tayo sa abroad, sa Amerika, sa Korea, sa Japan, at saka sa India, to look at certain techniques, no? Hindi lang naman sa mga hearing aids o kundi sa surgical aspects, no? Kasi nowadays sinasabi nila ang pagbibingi hearing aid lang. Hindi. Ngayon may mga ino-opera na ho ngayon na para makarinig ang isang pasyente o isang taong may karamdaman sa pandinig. Butch, nasabi mo, marami ka nang napuntaan, bisita sa mga foreign countries. Yes. Ano ba yung mga foreign country na medyo at home ka at marami kang natutuan? Well, sabi nga nila, funny to say, no, pero sa India, no? Hindi sa Amerika, sa India? Sa India pa. Sa India, may isa po akong naging kaibigan na isang otologist, no? May ari sila isang ENT hospital. Kamukha sa atin? Parang sa atin din, no? But it's just pure ear, nose, and throat. And araw-araw, yun ang ginagawa nila. Walang eye. Walang eye. Ear, nose, and throat. Ear, nose, and throat lang. Tapos, naging kaibigan ko siya. Nag-o-opera kami doon. Ino-observe ko yung mga techniques niya. And then kung paano sila maglagay ng hearing aid, no? Pati mga bata nga, ino-operahan nila for tinatawag po nating cochlear implants, no? Yung mga ino-opera sa mga batang pagkapanganak pa lang, bingi na, no? So, yun yung mga natutunan ko. Anong pangalan ng kaibigan mo? Si Dr. Ravi Ramalingam. Isa siya. Hindi ba pumunta na dito na? Minsan naging bisita natin siya sa St. Luke's Medical Center. Nag-lecture siya about hearing loss. Saka nagkita na rin kami sa Iloilo, no? May isang convention din sa Iloilo. ENT convention sa Iloilo. And then after that, I went to the United States sa ano naman to, sa Los Angeles, sa House Ear Institute. Dito naman, ang concentration nila more on cochlear implants na. And mga tumors sa tenga, which is not in our topic ngayon. Pero yun ang talagang expertise nila, tumors in the ear at saka cochlear implants.
Pero mamaya, pag-usapan siguro natin cochlear implants. A little bit. A little bit. A little bit. Okay, Butch, I'm happy that you were able to learn so much about your expertise, and this is on hearing loss, and in particular, hearing aid. Now, going back to our setup here at Clinica Henson, what are the different diagnostic procedures that you can brag of? Oh, okay. That we have here in Clinica Henson. Well, actually, ngayon, kung saan tayo nagtitaping ngayon, this is what we call the play audiometry booth, no? Medyo malaki siya. Ito isang tahimik na kwarto, which is papakita mamaya ng ating kaibigan na si Benji. Papakita niya to lahat, no? Lahat ng aspects ng hearing diagnostics dito sa Clinica Henson. This is one of them. This is what we call play audiometry booth, no? Sa kabila naman nito, tinatawag natin adult audiometry booth, no? Yun ay isang makina, isang tahimik na kwarto, may earphone, may darating na sound, sasabihin niya kung naririnig o hindi. Iba-ibang frequency, iba-ibang level, no? Ang tawag po natin is pure tone audiometry or hearing test, no? Adult hearing test, no? May isa naman tayong tinatawag na test na tinatawag po nating tympanometry. May parang probe na nilalagay sa tenga, titignan kung kumusta ang eardrum. May butas ba? May fluid sa loob? May infection? May bara? Whatever, makikita natin doon, no? May tinatawag din tayong endoscopy of the ear, no? May special scope po kami, maliit, no? Nilalagay ho namin sa tenga, mas makikita natin, even in the screen, kung ano itsura ng eardrum nyo. Ito ba'y basag, at the same time, may peklat, o may fluid din sa loob, no? Or may butas. Usually, yung mga pasyenteng may butas ng tenga, mas ma-appreciate nila, no? Yung problema ng tenga. Okay? So, yun yung mga, sa mga adults, no?